Angelique, patuloy ang pag-aabot ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Ngayong umaga, personal na binigyan ni Pangulong Marcos ng pinansyal na tulong ang mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang nasalanta ng kalamidad dito sa Tagaytay City sa Cavite. Kabilang dito ang magsasaka na si Gaudelia na natumba ang mga tanim na punong saging. Malaking tulong po sa amin. Sa pambigas, pangbayad ng kuryente, tubig. Napakahirap po. Kasi wala ho kaming ma-harvest. Yung pa naman ho ang inaasahan namin. Sa kabuuan ay nasa 4,233 na mga benepisyaryo mula sa 21 lungsod at bayan ang nakatanggap ng tig 10,000 pisong financial aid o 10 milyong pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program. Gagamitin ni Tomas ang natanggap na tulong para muling makapagsimula ng hanap buhay. Nabunot kasi ang ugat ng kanyang mga tanim na mga bulaklak matapos daanan ng Bagyong Christine. Yung mga pananim namin, dapat po yung ngayong November 1st po, ang benta po namin, ngayon po nadali po siya ng Bagyo na Christine. Mahalaga po yun dahil marami na po mabibili noon. Mga lupa, plastic, tsaka mga seeds, tsaka mga pang-upa po sa mga tao. Samantala, sa isang ambush interview kanina, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi pipigilan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumailalim sa investigasyon sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings sa termino ni Duterte. Kamakailan lamang hinimok ni Duterte ang ICC na madaliin ang investigasyon laban sa kanyang war on drugs. Hindi raw ito haharangin ng Pilipinas kung ito ang kagustuhan ni Duterte, pero nanindigan si Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan ang bansa sa ICC matapos kumalas dito. Gayunpaman, sakaling humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, sabi ng punong ehekutibo. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay ipagpapatuloyan niya ng Philippine National Police at Department of Justice ang investigasyon sa EJK at gagamitin ang testimonya ni Duterte na maaring maging basihan sa pagsasampa ng kaso. Right now, that is being done by the PNP. And so we're waiting for their findings. But you know, all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Angelique, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may obligasyon ang Department of Justice na bigyan ng hustisya ang mga namatay dahil sa EJK. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Angelique.